Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Pakbo ng pagka-senador itong si Mayor itong si Mayor Benji Magalong. Matagal na ho nating sinusundan itong si Mayor Benji, no? Talagang meron hong prinsipyo itong mama na to. At talagang pagka merong mali sa merong maling nangyayari sa pamahalaan, hindi ho yan magdadalawang isip na magsalita. Pakinggan niyo ho itong mga kababayan. Saludo kay Mayor Benji. Say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang binibigay. Nakita? Yun ho ang pinakamasakit doon. Sa totoo lang. Okay lang na pamigay nyo yung pera ng pamahalaan. Kesa nakawin naman. Yan nga ang pinagmumulan ng pagnanakaw ngayong mga panahon na to eh. Okay na, sige, pamigay nyo na sa ating mga kababayan. Pero huwag nyo naman ho sanang ipamuka sa ating mga kababayan na yan, ang pera na yan, galing kay congressman, galing dito yan, galing kay ganyan yan. Hindi ho. Galing ho yun sa sambayan ng Pilipino. Kaya wag ho kayong magpasalamat dito sa mga walang yang ito. Kagaya nitong kay Tambalus. Wag ho kayong magpasalamat dyan. Kunin nyo ho yung pera na ipinamimigay nila. Pero lahat ho ng nagsusulong ng akap na yan, wag nyo hong iboto. Dahil yung mga politiko na yan, utak ayuda. Wala ho silang iniisip kundi puro ayuda. Gusto ho nilang maging mangmang. Gusto ho nilang maging tamad ang sambayan ng Pilipino. Yun ho ang gusto nilang mangyari dito. Kaya naman, kunin nyo ang ayuda, kunin nyo ho yung akap, AIX o kung ano man. Yung pinamimigay ng mga politiko na yan. Pero yung mga politiko na yon, huwag nyo hong iboto. Pero na lang doon sa mga ano yan, doon sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mamigay man sila niyan, sincero at hindi ho nila ipapamuka na galing sa mga bulsa nila yung mga ayuda na yan. Di ho kagaya kay Tambaluslos. Akala mo kung pagka nagsalita, pagka pinag-usapan yung akap na yan, yung mga senador, gusto nilang tanggalin ang akap. Di ba? Ganyan ho sila magsalita. Gusto nyo ba tanggalin natin? Ganyan ho sila. Ganyan ho sila dyan sa House of Representative. Kaya, ang lagi hong paalala dito ng mga kumukontra dyan sa ayuda na yan, kunin nyo pero wag nyo hong iboto. Yun lang ho yun mga kababayan. Namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa natupad.
o 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Ano? Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So, ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So, hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. No? At alam mo ba na Kasi kaya ayaw nilang i-share ang data kasi malamang sa malamang may iba't ibang teorya diyan kung bakit ayaw nilang ibigay yung data. 'Di ba sinasabi ng ilan yung akap na yan pinagmumulan yan yung bagong pork barrel. Ngayong mga panahon na to, diyan nanggagaling yung bulto ng pangungurakot nitong mga walang yang congressman na to diyan sa ayuda na yan. Kasi yung mga proyekto, ano pang proyekto, ayaw na nila ngayon sa proyekto. Gusto nila rektang pera na. 'Di ba napabalita yon na yung mga benepisyaryo pagkakuha daw ng nakuha nilang pera, paglabas nila doon sa lugar na kung saan ipinamudmud tong pera na to, kinukuha daw, nininenok. Binabawasan yung natanggap nitong mga benepisyaryo na to. Kung di pa nagsalita yung ilang mga benepisyaryo sa social media, hindi pa na bulgar yan, di ba? Kaya merong ilang nagsasabi na yaang akap na yan ginagamit para sa 2025 midterm election. Gagamitin yan. Kumbaga talagang i-utilize yan para makapagpakilala itong mga walang yang congressman na to sa kanilang mga distrito. O yung iba naman, yung mga walang yang senador, gamitin din tong pondo na to para ipangampanya sa susunod na sa susunod na election. Pero ang atin dito mga kababayan, malamang sa malamang, diyan din nagmumula yung karamihan ng pangungurakot nitong mga walang yang congressman na to. Diyan sa mga ipinamimigay nilang ayuda na yan. Ayaw nga ipakita yung mga datos Totoo nga bang napunta itong mga pondo na to doon sa mga benepisyaryo o binulsa lang ni congressman? 'Di ba? O pinambili lang ng Rolex ni congressman, pinambili lang ng Lamborghini o kung ano mang mga mamahaling sasakyan yan. Di natin alam kasi ayaw ngang ibahagi yung mga data, yung mga datos, yung mga impormasyon sa mga benepisyaryo. Kesyo, pakinggan natin itong si Mayor. kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Wala rin kaming natatanggap na MAIT, yung medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pala kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano yung mga local government na walang kakilala? Talaga walang matatanggap talaga. Sabi na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig nyo The sabihin rest, po, ang humahawak yan are actually lawmakers. Ouch! Grabe, no? Talagang may hawak itong si congressman. Ito pag-usapan natin to sa comment section. Sa tingin nyo ba, nakakarating ba doon sa mga benepisyaryo itong mga pondo na to? Diba, sa tatakaw sa pera nitong mga congressman na to, sa tingin natin, hindi na umaabot yan Sa tingin natin, kung yung benepisyaryong ibinigay sa kanila, ang dapat makakatanggap 1,000, baka ipinamimigay lang yan 300. 'Di ba sa kanila na yung sobra, ganun kakapal ang mukha niyang mga yan. Tropa pa nila yung mga nandiyan sa DSWD. O kung ano man ang mangyari sa pondo na yan, sino bang papalag sa mga aso ni Tambaluslos? Sino ba naman si Rex Gatchalian para sabihin, itong si Congressman Juan, yung dapat pagbigyan na benepisyaryo, ganito karami, binigay lang sa ganito karami. Wala hindi yun magagawa ni Rex Gatchalian. Ang gusto nyong pulutanin siya pagka nagkaroon ng budget deliberation dyan sa House of Representatives. Malabo mangyari yun. Kaya malamang sa malamang, tayo atin lang naman to, iba yung sa inyo. Sa tingin ko, yung ayuda na yan ay pinanggagalingan ng bulto ng pangungurakot netong mga congressman na to ngayong mga panahon na to. At sa susunod na taon, ibahin nila ang kanilang strategiya at gagawin na nilang dalawa.
meron sa ayuda at meron din ho sa infrastruktura. Dahil karamihan dyan sa mga congressman na yan, ang kanilang mga kapamilya ay mga kontraktor. Ganyan ho sila kawalang hiya. Kaya ngayon, para doon sa mga vlogger ng administrasyon na to, i-rebut nyo lahat yan, isa-isahin nyo. Para talagang mahasa yung mga utak nyo para makapag-isip kayo ng maayos. Baka yung kamatis issue nga lang, di nyo madepensahan. Huwag nyo nang pakialaman yung ayuda issue. Dahil wala kayong maidadahilan dyan. Wala kayong maidadahilan doon sa issue ng PhilHealth. Wala kayong maidadahilan dyan sa sinasabi na yan itong si Mayor Benji Magalong. Ibig ko bang sabihin itong si Mayor Benji anti-Marcos na? Hindi siya anti-Marcos. Sinasabi niya lang kung ano ang nangyayari sa ground, dun sa lugar niya. At kung ano yung mga sinasambit niya dyan, yun ang nangyayari sa lugar niya. Kaya para dun sa mga Talyanista at ensaymada vlogger, kape-kape muna kayo, alis-alis muna, panigurado, marami na namang mag-iiyakan yan. So that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi niyo pa sa mga lawmakers. Yes, kukuha kami sa lawmakers, tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay eh. Nako. Ganon ho ang kawalangyaan na nangyayari ngayon sa ating bansa. O para kay Robert H. Barbers, patawag mo din. Patawag mo din itong si Mayor Benjamin Magalong. Tingnan natin, patawag nyo rin siya. Kasi kung ano lang naman sinasabi niya, doon lang naman ho tayo nagre-react eh. Yan ang hirap sa inyo dyan sa House of Representative eh. Kung ano lang naman ho sinasabi ni Mayor Benji, yun lang naman ho ang pinag-uusapan natin dito sa video na to. Ang problema kasi sa inyo dyan, hindi nyo matanggap na ngayong mga panahon na to, nasa side kayo ng kawalanghiyaan. Wala kayo sa side ng sambayan ng Pilipino, kaya pag naririnig nyo nagsasalita ang ating mga kababayan na sabay-sabay at binabanatan kayo, nasasaktan kayo. Yun ang problema dito. Kahit anong pilit nyo na gusto nyong ipakain, ipalunok sa ating mga kababayan, ihimukin na pumunta sa side nyo ang ating mga kababayan, malabo kong mangyari yan. Dahil sa mga kawalangyaan na nangyayari ngayon sa ating bansa, kung ano man ang pinaplano nitong mga congressman na to, sigurado ho tayo, hindi ho yan magtatagumpay. Yang ang plano nitong si Tambalustos na maging presidente sa 2028. At kung sino man, kung si Amy Marcos man ang plano nilang itakbo, ilaban kay VP Sara, mga kababayan, hindi ho magtatagumpay yan. Ngayon pa lang, hindi pa ho sila nakakatatlong taon pa lang ho sila, makakatatlong taon pa lang ho sila, patong-patong na mga kontrobersya na mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nila napapaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Yung bangag issue, yung issue ng PhilHealth, pagsipa ng pangunahing bilihin, kung makapunta lang ho kayo sa mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia, dito sa Asia, maaawa ho kayo sa kalagayan ng ating bansa. Sa totoo lang nakakaawa ho. At sobrang napag-iwanan na ho tayo sa kahit anumang aspeto ng komunidad o ng ating bansa. Napag-iwanan ng transportasyon, turismo, napag-iwanan na ho tayo. Kasi ang mga pinuno ho natin dito, ang inaatupag lang nila yung kanilang pagkakakitahan, hindi ho yung well-being ng sambayan ng Pilipino. Sa tingin rin natin, nasa psyche na rin ng mga Pilipino kung uunlad itong bansa na to. Kung mananatili ho na utak teleserye, utak budol, yung ang bilis mauto, ang bilis maniwala sa mga chismis, mantakin nyo, kesyo meron na daw nangyari sa atin. Yung iba naman naniwala. Doon pa lang ho mga kababayan, masasabi na natin na napaka-gullible ng mga Pilipino. Yung mentalidad ho na yun, maging maging mapagsiyasat. Holiday. Ngayon, panahon ng
Kapaskuhan, bagong taon, di ba pwedeng baka nagpahinga lang ng konti si PH. Di ba? Ganun no dapat eh. Kaso, ano naman tayo, na-appreciate naman ho natin yon. Pero marami pa rin ho talagang mga gullible na Pilipino. Ang bilis maniwala sa mga chismis. Utak utak teleserye nga mahilig sa drama, yun ang problema sa Pilipino. Napakarami ho nilang oras para dyan sa mga ganyang klaseng kachismisan at imbis na atupagin yung ikakaunlad o makapag-contribute sa sa ating bansa, mas iniisip nila kung anong makukuha nila, akap, ayuda o kung ano pa man. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Showbiz Fanatics. Hindi yun natin nagawa ng reaction video to. 2 days ago pa ho ito. 2 days ago pa itong video na to nitong si Showbiz Fanatics. Ano bang title? Matapos sabing hindi sila nanakaw, Ted Filon. Hinamon ang gobyerno, ilabas ninyo ang SALE nyo. Naku, yan na nga ba sinasabi natin yung matagal ng hamon yan na Sir Ted, ha? Yung hair follicle test ka, hindi nga salin yun eh. Wala ngang nakalistang numero doon. Ano lang yun eh. Positive, negative, di nila magawa-gawa. Yun pa ho kayang merong mga numerong hindi natin kayang basahin. Ang ilalabas nitong mga walang iyang politiko na to. Nagkakahamunan na ho mga kababayan at sigurado tayo sa mga susunod na araw, mas lalakas ang panawagan ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng hamon para sa mga politikong nanunungkulan ngayong mga panahon na to sa ating bansa. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Kung wala kayong ninanakaw sa maraming Pilipino, ba't hindi ninyo ilabas ang tunay na yaman ninyo? Yung Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsalitang muli at konektado pa rin ho yan doon sa kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda nitong administrasyon. tila napuno na ang TV broadcaster at radio announcer na si Ted Filon matapos ang tila pangingipit balikat ng ilang mga nasa gobyerno sa manumalyang pagpirma sa 2025 budget ni President Marcos bago matapos ang taong 2024. Bukod sa tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth at pagtanggal ng budget sa ilang mga importanteng ahensya tulad ng DepEd at ng DSWD, hindi raw imposibleng gamitin ang bilyong pisong pondo na inilaan sa AKA para politikahin o tila magkaroon na ng maruming eleksyon sa darating na halalan at gamitin pa ang di umano'y pera para bili ng boto ng taong bayan. Nako. Sa nasabing radio program ng veteran reporter, inilantad nito sa publiko kung gaano ginagago ng gobyerno ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagkuha ng pondo mula sa tao. Ang nasabing pera na dapat sana'y pinagkikinabangan ng taong bayan ay binubulsa lamang ng mga politikong iilan. Sa kanyang naging sanaysay, sinabi mismo ni Ted Filon na patunayan ng mga politikong ito na totoo ang kanilang sinasabi at hindi sila mandarambong dahil kung lahat ay kanilang pera at wala silang ninanakaw sa tao, ilabas raw nila ang kanilang mga SALN. Nako. Narito Ano ho yan mga kababayan? Yang hamon na yan, matagal na ho yan. Hindi pa ho naghamon itong si Manong Ted, matagal na hong panawagan niya ng ating mga kababayan na magkaroon ng transparency, accountability, di ba? Kaya nga nandyan ho ang akbang na maisog, TAPS Coalition. Yan lang ho ang panawagan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa ho nangyayari lahat ng kalokohan sa budget na yan. Matagal na ho nating panawagan yan dito sa PH Update na magkaroon ng transparency, accountability, peace, security ngayong mga panahon na to sa ating bansa. Dahil ang mga nanunungkulan ho hindi na ho natin malaman kung ano yung mga pinaggagawa nila ngayong mga panahon na to. Ang makikita lang ho natin sa social media yung mga kanilang naggagandahang mga sasakyan, nagmamahalang mga gamit, gagandahang mga damit, di ba? Yung mga mamahaling mga halas, yun lang ho nakikita natin. Pero salin, naku. Pero ano ho yan? Sabi naman nitong si dating Senador Miriam Defensor, naiikutan daw ho yan pagka end of matatapos na taon. Ang gagawin ng mga yan, tatanggalin nila yung pera sa mga account nila. Tapos, idideklara nila pagkatapos ng ilang buwan, ibabalik din ho nila. Ganun ho, merong loophole
yung salin na yan. Kaya kung hamunin man natin yung mga congressman na yan, panigurado ho mga kababayan, wala rin ho tayong makikita. Basta ang sigurado ho natin dito, yung kanilang mga distrito ay naghihirap ngayong mga panahon na to. Kaya yun pa lang hong ebidensya na yun, nakikita natin, wala ho mga inutil at walang kwentang mga politiko to at wala ho silang gustong mangyari o maibigay na progreso sa ating bansa. Kaya sa susunod na eleksyon, yung mga kandidato lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, yang si Attorney Vic, yung mga kamay na itinaas lang ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na ho tayong, kumbaga, bigay na lang ho natin kay Tatay Digong yung pagtiwalaan na lang ho natin kung sino yung mga kamay na itinaas niya. Yun lang ho ang ating mga suportahan sa mga susunod na panahon. At panoorin ang matapang na panawagan at pahayag ng TV broadcaster at radio DJ na si Ted Filon, kung saan kahit di umano'y nagbanta na raw sa kanyang buhay ang ilang mga politikong nababangga nito sa tuwing siya ay mang-real talk sa programa ng TV5. Ilan sa mga netizen humanga pa rin sa nasabing broadcaster matapos isiwalat sa publiko ang samot-saring pangtatarantado na ginagawa ng politiko sa maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Ginagago na po tayo, ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interes ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong salin. Oh. Kung magkakalabasan ho ng salin, sabayan na rin ho natin ng Tayo mga sabayan na rin ho natin ng hair follicle test. Sabayan na rin ho natin ng pulburon test, ika nga. Salin tapos pulburon test. Ngayon, pagka maganda yung tama yung resulta, negatibo, tapos malinis ang salin, magiging kumbaga talagang kahit papaano, yung duda ng ating mga kababayan na mga interest nyo lang yung sinusulong dyan sa House of Representatives at Senado, kahit papaano, baka makabuti pa nga sa inyo yan eh. Diba? Baka makabuti pa nga sa inyo. Kaso ang problema ho dito, halimbawa, tayo ho congressman, hindi ho tayo basta-basta pwedeng maglabas, manguna dyan sa ganyang klaseng Kasi ikaw pag-iinitan nila kumbaga sasabihin ng mga kasama, nagpamalinis yan si Ganon ho yan. Hindi ho sila pwedeng Kaya kailangan pressure rin ho yan ng sambayan ng Pilipino. Malamang sa malamang, maraming mga congressman dyan, willing ho nilang ipakita yung kanilang mga salin. Kaso ang problema ho, siya ho ang pagbubuntunan ng galit ng mga kasama niya dyan sa House of Representatives o Senado. Marami ho dyan, willing ho nilang ipakita ang kanilang mga salin dahil alam naman ho nila yung loophole dyan sa mga dokumento na yan. Mayroong mga abogado yan, sigurado ho tayo dyan. mamamayan, tayong lahat na nag-ambag-ambagan dito sa perang ito, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po, wala na silang hiya, wala na silang kahihiyan. Garapalan na po di ba? Garapalan na. Sabi ho ni Yusek Magno, ni Cielo, klaro naman, di ba, na pork ito, klaro naman na election money ito, election budget ito, na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Ako, yung mga ganyang klaseng litanya, anti-Marcos ba yan? Pro-Duterte ba yan? Hindi hindi pro-Duterte yan si Manong Ted. Ipapatawag din siya sa House of Representatives dahil pinupunaw niya, nagre-react lang tayo sa sinasabi niya. Anong fake news sa sinasabi nitong si Manong Ted Filon? Anong fake news sa sinasabi nitong si Prof. Cielo Magno? Pro-Duterte ba yung mga yan? Pro-Duterte ba yung mga pinakikinggan natin? Hindi naman. Bakit ngayon nagpapatawag sila ng hearing para sa mga vlogger? Kung magpapatawag sila, ipatawag din nila itong si Manong Ted kasi nagre-react lang tayo sa sinasabi niya.
Ibinibigay lang ho natin ang punto de vista ng ordinaryong Pilipino kasi nobody naman ho tayo dito. Hindi naman, wala ho tayong pwesto sa pamahalaan, hindi ho ma-influensya pamilya natin. Kumbaga, nag-iisip po tayo dito bilang isang ordinaryong Pilipino. Hindi ho isang ma-influensya, merong interes sa pamahalaan o kung ano pa man. Kaya mas pinapakinggan ho tayo kesa sa mga ensaymada at talyanista vlogger. Yun ho ang bentahe ng mga nagsasalita at tinatayuan ng mga kalokohan ng administrasyon na to. Pinaglololoko po tayo. Sabi nga ni San Michelo, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga tahimik lang eh. Bakit? Wala na hong nagpo-protesta talaga as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan, eh komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, eh agad ka nang dudumugin ng kanilang mga... Manong Ted, wala naman ho yung mga bayan o kung sino man na nagpuprotesta ngayong mga panahon na to, pati yung mga yon nabusalan na. Hindi na rin ho sila nag-iingay. Yung mga maiingay noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga nagdaang administrasyon, ngayong mga panahon na to, tahimik na ho silang lahat ngayong mga panahon na to. At mas kinakampihan pa nila yung mga kalokohan na ginagawa ng administrasyon na to. Kaya ang hirap din ho na sabihin natin na pagka sumama ka sa mga bayan, wala naman ho tayong problema doon. As long na tama naman yung kanilang mga sinasabi at talagang hindi kargado yung gusto nilang mangyari sa ating pamahalaan, okay lang naman na magkilos protesta itong mga makakaliwang grupo na to. Wala akong problema yan dahil ngayong mga panahon na to, ngayon ho talaga sila talaga pinakakailangang mag-ingay pero wala ho sila. O anong ibig sabihin nun? Nabili na rin itong mga ano na to, mga mahiling magkilos protesta. Yung US tuta ng kano. Yung tipong nagsalita lang ng isang sentence si Tatay Digong, kinabukasan, nandyan ho sila sa Mindiola. Ngayon ho, ang dami na hong kabalbalan na nangyayari, pero wala ho tayong naririnig. Yan kay itong si Boy Macdo, itong si Renato Reyes. Nasaan na ho sila ngayon? Nandun sila sa House of Representatives, nagkakape. mga trolls, pero ganun na ba talaga ngayon? Hayaan na lang natin sila sa pandarambong na ginagawa nila. Panluloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan itong isyong ito. Kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. Pero Manong Ted, yung kapangyarihan na pumili. Di ba, nasa atin pa rin no? So, sabi nga ni Professor Shelo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, sila dito, pero paano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Bakit? Di ba? Paano yung butante doon na walang kaalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po ng ipanlalaman sa sigmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Madami yung ganun eh. Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito. Yan. Sino mga madadaming billboard dyan? Pera lang si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Si Pastor Apollo Kibuloy, di ho politiko yan. Wala hong ninakaw sa bayan yan. Real talk lang tayo dito. Doon lang tayo sa totoo. Walang ninakaw na pera sa kaban ng sambayanan. Yan si Pastor Apollo Kibuloy. Kung makita nyo man ho na napakarami niyang billboard. At itong si Kong Marcoleta, kung makita nyo man, hindi niya ho alam yung iba dyan. Sinasama lang yung pagmumukha niya. Binabalandra dyan para, di ba? Kay Kong Marcoleta, tapos sikat si Kong Dante, napakainit niya sa tao ngayon. Talagang pagka nakita mo itong si Kong Marcoleta, mararamdaman mo na, naku, may pag-asa pa, di ba? Sino ba yung mga mararaming billboard dyan? Yan si Abalos, number 1 yan. Hindi ko sinasabing magnanakaw siya. Ang sinasabi ko dito, walang kwenta yung mama na yan. Isa ho yan sa mga hindi mo pagkakatiwalaan sa susunod na eleksyon. Ako, magpakaano ho tayo. Siyasatin ho natin yung mga politiko na kung saan, ang kanilang interest lang ho, ang kanilang isinusulong sa mga kaganapan na to sa ating bansa ngayong mga panahon. At nagsasamantalahan yung kamangmangan, katangahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all kinakapitalize nila yung katamaran. Katamaran at pag-asa sa pamahalaan nitong mga kababayan natin. Sa totoo lang naman ho talaga, mahirap ho talaga ang buhay. Ang tanong dito, sino ho ba ang naging dahilan kung bakit ang hirap ng buhay, di ba?
Nung mga naunang panahon, pwede nating isipin na, ay, kaya tinatanggap ng mga kababayan natin yung pera na yan na galing sa mga politiko kasi mahirap ang buhay di ba? Etong si congressman, namimigay naman ng pera, siya na lang iboto natin. Kaso, hindi humaisip ng ating mga kababayan na yung sitwasyon na kinakaparoonan natin o kinakapalooban natin ngayong mga panahon na to, ang may gawa din itong mga politiko na to. Di ba? Sila din ho ang may gawa kung bakit naghihirap tayo. At yung paghihirap na yon, itinitake advantage nila para hindi sila mawala sa pwesto. Naku, na-miss natin gumawa ng reaction. Due respect. Pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Na kung saan sila din ho ang may gawa dahil sa walang habas na pangungurakot sa ating bansa. Kaya napakahirap ng Pilipinas, napakahirap ng ating mga kababayan, dahil yun sa pangungurakot nitong mga walang yung politiko na to. At doon sa pangungurakot na yon, maghihirap ang ating mga kababayan, doon sila papasok, nakala mong sino mga superhero na mamimigay ng kung ano-ano at ipapakita nila na ako si congressman, si senador, o kung sino mang walang niyayan. Nandito ako para tulungan ka. Huwag ho kayong maniwala. Kaya ngayon, sana naman po natin na, di ba, despite itong mga panawagan na ito, pumili ng tama, di ba? Ganun pa rin po pipiliin nila. Sila pa rin po. Kasi nga, bulag sa katotohanan. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. That is the sad reality. Hindi ko alam kung sa lifetime namin, sa aking pong mga kahenerasyon, kung makakakita ko tayo ng pagbabago. Hindi ko na alam sa inyo, Ria, sa panahon ninyo. Sana. Nakakapagod na, Manong Ted. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago. No? Wala talagang Sobrang napag-iwanan na ho tayo ang mga kababayan nating kawawa. Sa totoo lang. Sa totoo lang ho, nakakaawa. Pagka ho, nakapunta ho kayo sa iba't ibang mga lugar, masasabi nyo lang ho na, grabe. Kawawa mga Pilipino. Kawawa ho sila. Puro kadraman. Hindi ho natin malaman, nasa kultura na ho ba talaga natin? Nasa DNA ng mga Pilipino yung mahilig sa drama, chismis, yung imbis na atupagin, yung ikabubuhay, yung ikauunlad ng bansa, ikauunlad ng sarili, mas inaatupag pa yung mga kumikending-kending sa TikTok o kung kakalungkot lang ho, kakalungkot sa totoo. Mabago, kasi nga sila pa din. At kung maaari nga, sabi ko, ang sarap isa-isahin itong mga to. Saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, wala pang eleksyon, wala pang kampanya. Di ba? Nako, Diyos ko po, Panginoon. Tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. Ilang tad ninyo, noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, ilang ari-arian ninyo. Opo, yun ang pinakamaganda. Opo, kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Mamahan sa pwesto. Paduano, Abante, Franz Castro, saliin nyo, ilabas nyo. Itong si Stella Kimbo, ilabas nyo. Opo, sa ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanungin dito ho sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng salin nyo. Kaso lang, wala ho namang ding, di ba, nagtatanong ng ganon. Sa amin nga din dito, sabi ko, magkakaroon ba tayo dito ng one-on-one interview sa mga kandidato pati sa mga party list? Baka wala pumayag sa atin. May papayag ba dito na ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? No. Bakit? Papayag ba yung kandidato? O Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo salian mo? Pwede bang malaman ngayon saan ka nakatira ngayon? Saan ka nakatira ngayon? Ano yan? Pro Duterte ba yan? Anti-Marcos ba yan? Hindi. Pero yung panawagan ng mga DDS vlogger, iisa ho mga kababayan. Iisa ho ang panawagan. Iisa ho ang sinasabi, yung mga litanya nitong si Manong Ted, ganun din ho ang litanya ng mga Duterte supporter, yung mga DDS vlogger, tayong mga DDS vlogger. Ngayon, pinag-iinitan nila sa ayaw sa gusto nyo, kahit ano pa gawin nyo, kahit na patahimigan nyo lahat ng mga vlogger sa ayaw sa